we do have mechanisms in place sa Pilipinas. Ang problema, again, nakukurap din. Kagaya halimbawa sa kaso ng mga pumupunta sa casino, no, itong BGC. Ayon sa expose ni Senator Lacson, gumamit sila ng mga fake na mga ID at fake identity. At may mga in-issue pa nga na lisensya na may mga peking pangalan. So ibig sabihin, hindi lang dito kasabwat ang DPWH, pero may mga kasabwat din ito na mga nasa ibang ahensya. Kasi the fact na na-issuean sila ng driver's license na may ibang pangalan, no? At ginamit itong identity na ito sa mga pasugalan, it reflects na itong operation na ito, Admar. It's a big operation, no? Sindikato ito. And ibig sabihin nito, Admar, is that marami talagang complicit dito. No? Hindi lang to iisa o dalawang ahensya. It reflects, Admar, doon sa sinasabi nating systemic corruption sa ating gobyerno. Kumbaga nasa sistema na po talaga yan. Ano? At ngayon lang natin nakita itong sistema na ito, no? Specifically sa kaso ng flood control. No? Kaya nga, we could learn, Admar, sa lesson sa mga ibang bansa. Di ba sinasabi pag gumagastos, magkakaroon ng paggalaw ng ekonomiya. Hindi po ba pag ninakaw yung pera, edi yung corrupt, ginagastos din niya itong pera na ito. So anong niyan explanation, Doc? Admar, if you were to look at what happened dun sa in-expose ni Senator Lacson, no, yung BGC, no, ano bang initial nun, Admar, yung BGC? May initial yun eh. Ano yun? Bulacan yung Group of Contractors. Group of Contractors. Bulacan Group of Contractors. Bulacan Group of Contractors. Kung makikita mo yung kanilang mode of operation, Admar, it's a money laundering operation. Ayon kay Senator Lacson, yung sa expose niya. Kasi nangyari, diba, meron silang picture dyan ng mga bulto-bultong pera na nandun sa parang isang kwarto. Ang gagawin nila dyan sa mga pera na yan, isusugal nila yan sa casino. Tapos i-withdraw nila yan. So kumbaga, Admar, it is a money laundering operation. It doesn't generate economic growth. Pero alam mo, Admar, napakalaki ng amount that we're looking at here. We're looking at billions and billions of pesos. We're not looking at hundreds of millions anymore, mga kababayan. We're looking at billions and billions of pesos. And itong mga money laundering operations na ito, they don't generate economic growth. They don't generate economic activity at all. Kasi nga nangyayari dyan, ikakasino nila yung pera and then i-withdraw nila. So it doesn't generate growth. Now, ibinili nila yan ng luxury cars. Saan ba ginawa yung luxury car na yan? Ginawa yan sa ibang bansa, hindi yung gawa sa Pilipinas. So it won't generate any growth in the Philippines. Anong ginawa dun sa mga flood control na mga kinita ng mga kontraktor? Ibinili nila ng mga mamahaling sasakyan, again, in the billions of pesos. Saan ba ginawa yung mga sasakyan na yan? Were they made in the Philippines? I don't think so. Those were made in other countries. So ibig sabihin, itong klaseng graft and corruption na nakikita natin sa ngayon, yung modus operandi, yung mismo mekanismo, hindi po ito nakakapagdulot ng paglago sa ating ekonomiya. No? Itong nakikita natin na ito. So even though we're speaking of large magnitudes, no, malaking magnitude ng pera pinag-uusapan natin dito, even at this scale, hindi siya nakaka-generate ng paglago, Admar. No? And it's actually more liability, no, than an asset for us. Kagaya nga ito nangyari nga sa ODA na ito, no, nagkaroon na tayo ng reputational damage na hindi natin alam kung gaano ito katagal bago malinis yung ating reputasyon, no, sa international community, Admar. So, from the point of view of Economics 101, any activities like this, no, most of it is informal or underground economy activities, hindi na yan matatrack ng ating gross domestic product. So, hindi siya makaka-generate ng paglago ng ekonomiya. More so, Admar, yung ghost projects. Kasi yung ghost projects, Admar, wala namang project na nangyari, wala kang hinire na tao, wala kang biniling materyales. So it didn't generate economic growth at all. Hindi ba? So kasi nga walang spending na nangyari, ghost project nga eh. Naibulsa na lang yung pera, na-i-launder na lang, na-i-deposito sa ibang bansa. So ang nakinabang dyan, yung mga nagnakaw. Opo. At itong kalakaran na ito, nagpapalabas sila gamit yung halimbawa dyan sa Yes. nagsusugal sila.
Ito'y matagal ng kalakaran po, Doc, no? Sa tingin niyo po, bakit meron pa rin nakakalusot po nitong mga ganitong klase? And for sure, baka hindi lang patungkol dito sa flood control projects kasi ang napag-uusapan, flood control pa. Ang daming mga proyekto at ang dami pang mga ahensya ng gobyerno na may kanya-kanyang mga pagpopondo sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Alam mo, Admar, we do have mechanisms in place sa Pilipinas. Ang problema, again, nakukurap din. Kagaya halimbawa sa kaso ng mga pumupunta sa casino, no, itong BGC. Ayon sa expose ni Senator Lacson, gumamit sila ng mga fake na mga ID at fake identity. At may mga in-issue pa nga na lisensya na may mga peking pangalan. So ibig sabihin, hindi lang dito kasabwat ang DPWH, pero may mga kasabwat din ito na mga nasa ibang ahensya. Kasi the fact na na-issuean sila ng driver's license na may ibang pangalan, no? At ginamit itong identity na ito sa mga pasugalan, it reflects na itong operation na ito, Admar. It's a big operation, no? Sindikato ito. And ibig sabihin ito, Admar, is that marami talagang complicit dito, no? Hindi lang to iisa o dalawang ahensya. It reflects, Admar, doon sa sinasabi nating systemic corruption sa ating gobyerno. Kumbaga nasa sistema na po talaga yan, ano? At ngayon lang natin nakita itong sistema na ito, no? Specifically sa kaso ng flood control, no? Kaya nga we could learn, Admar, sa lesson sa mga ibang bansa. Kagaya halimbawa dito sa Canada, Admar, share ko lang sa iyo, kapag kayo pupunta halimbawa sa isang casino, nasa batas na namin to dito na kapag ikaw ay nagdala ng certain amount of cash, kailangan magdedeklara ka kung saan mo nakuha itong pera na ito at kung saan ito galing. So, kasi iniiwasan namin dito yung kagaya nung nangyayari din sa Pilipinas na magdadala sila ng bulto-bultong pera sa casino, magtataya ng kaunti, and then ika-cash out nila. So, parang lumalabas, nananalo sila. When in fact, yung pera na yun lang yung baon nilang puhunan, puno, nung napunta sila ng casino. So kumbaga laundry nga, di ba? Money laundering, nilo-launder yung pera. Ika nga, nilalaban yung pera. Yun yung kasabihan dyan. So I think our PAGCOR, yung ating Philippine Amusement and Gaming Corporation, what they need to do is, being the regulator, no, ng mga pasugalan sa Pilipinas, they need to come up with a better mechanism para ma-prevent itong mga ganitong sitwasyon in the future. Kasi alam mo, Admar, talagang nakakapagduda. If someone comes to the casino, no, with billions of pesos, no, nananalo, hundreds of millions, you would ask yourself, where did this money come from? And the fact na walang documentation man lang, no, na ipakita na nagbabawal halimbawa, no, sa mga taong ito na magsugal, the fact na mahina yung ating mekanismo, mahina yung proseso natin sa pag-detect at sa pagsasawatan ng ganitong klaseng operasyon, Admar.